Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang laban ni Astrolabio, pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button for more sports talk. So isang napakalungkot na balita nga po para sa ating mga Pinoy boxing fans. Ito po ay dahil bigong manalo ang ating pambato na si former two-time world title challenger Vincent Astrolabio sa naging laban niya sa Amerika kontra sa undefeated Japanese fighter na si Katsuma Akitsugi. Nakakagulat nga po ang laban na ito dahil hindi naman kilala bilang knockout artist ang Hapon na ito. Subalit nagawa niyang talunin si Astrolabio via 7th round technical knockout. At ang matindi pa dyan ay 5 beses pong pinabagsak ni Akitsugi si Astrolabio sa buong laban. At lahat ng pagbagsak ni Astrolabio ay dahil sa mga solidong body shot. Kaya naman kailangan talagang palakasin ni Astrolabio ang kanyang bodega dahil alam na ngayon ng mga sunod na makakalaban ni Astrolabio sa hinaharap na mahina ang kanyang bodega. Kaya paniguradong pupuntiryahin na ito lagi. Sa kabilang banda naman mga idol ay dahil tapos na nga po ang laban sa pagitan ni Vincent Astrolabio at ni Katsuma Akitsugi. Kaya naman dediretso na agad tayo sa isa pang bigating laban na nakatakdang ganapin bukas sa Amerika. At yan nga po ay walang iba kundi ang bakbakan sa pagitan ng undefeated knockout artist na si Vergil Ortiz Jr. at ng former world title challenger Erickson Lubin. Wala pong naging problema ang dalawa sa pagkuha ng tamang timbang sa official and final weigh-in kanina dahil parehong pasok ang kanilang mga timbang sa 154-pound limit ng junior middleweight division. Kaya naman tuloy na ang kanilang sagupaan bukas kung saan dedepensahan ni Ortiz ang kanyang pinanghahawakan na WBC interim junior middleweight belt. Samantala, bagamat nga po sobrang layo na ng agwat ngayon ang pound for pound king Terence Crawford kumpara sa former unified welterweight champion Keith Thurman pagdating sa mga naabot na tagumpay sa sports ng boxing, ay buong-buo pa din nga po ang tiwala ni Thurman na kaya niyang pataubin si Crawford kung sakaling magtuo sila. At ayon po mismo kay Thurman, ay sa palagay niya umano ay pwede niyang makumbinsi si Crawford na maglaban sila sa oras na magawa niyang talunin ang higanting junior middleweight world champion na si Sebastian Fundora. Matatandaan po natin na nakatakda dapat na magtuo si Thurman at Fundora nitong nakalipas na buwan lamang. Subalit sa kasamaang palad ay hindi ito natuloy nang dahil sa nagtamo ng injury si Fundora sa training camp 1 linggo bago ang kanilang nakatakdang sagupaan ni Thurman. Ganun pa man ay nangako naman nga po ang mga organizers na paglalabanin pa din ang dalawa sa unang bahagi ng susunod na taon, kung saan may mga usap-usapan na posible itong magsilbing co-main event sa susunod na laban ng ating pambansang kamauman ni Pacquiao. Maliwanag po ang target ni Thurman na kapag natalo niya si Fundora ay gusto niyang hamunin si Crawford at ang isa pang halimaw na si Jeron Boots Ennis. Pero ang problema po dito ay ayaw naman labanan ni Crawford si Thurman. Gawa ng isa daw si Thurman sa mga hindi nagbigay ng pagkakataon sa kanya dati na maglaban sila. Nang dahil sa minamaliit daw siya nito kasi wala naman daw siyang bilang at pangalan. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol. Sports Talk PH, kakaiba ang laban ng mga Pinoy na kasabay.